Kamusta po kayo mga karayuma? Andito naman po ako, Nyology Church. Magbibigay po sa inyo ng reaksyon at mga komentaryo. Ito po, ang salita po si Ping Lacson. Disgrace, ex-SP Cayetano desperately drag my name in bogus Blue Ribbon Committee. Hearing without an iota of evidence or even a tiny bit of basis or reason except to pull me into a corruption controversy. He exposed his loathsome behavior by using overstretched innuendo. He is disgusting. Diba? Ayan po, pinost po ito ni Senator Ping Lacson dahil nga po dito sa 18 marites na mga tatanga-tanga at kukupal-kupal. Dahil pinalabas niya po ni Alan Peter Cayetano na nabigyan daw po ng maleta si Tito Sotto at Ping Lacson at pinasakay pa sa chopper ni Saldico. Aray ko. Ang bobo-bobo mo. Kung mapapansin nyo po dito, eto yung picture. Tignan nyo po yung dito ni Lacson. Ayan o. Oh. Yan po ay yung kumakandidato pa si Lacson. Inarkila niya po yan chopper para dalhin po siya sa mga campaign location niya ng mabilisan. Pinalabas po ng 18 Marites, pinasakay daw po ni Saldico. Aray ko. Kita nyo? Yan ba ang mapagkakatiwalaan nyo ng 18 Marites? Tatanga-tanga po talaga. Aray ko. Di ba? Yan po ay mga tanim ni Alan Peter Cayetano, tanim ni Mike Defensor, tanim ni Rodante Marcoleta. Yan po ay mga tanim nila. Dahil inggit na inggit po sila kay Ping Lacson. Inggit na inggit na inggit na inggit po kay Ping Lacson yan. Dahil ang gusto nila, di ba, makuha nga yung Blue Ribbon Committee at linlangin po nila ang taong bayan. Linlangin po nila ang taong bayan dahil po nalalapit na ang impeachment. Sirain po nila ang credibility ng iba't ibang judges, iba't ibang prosecutor. Para tayo po lahat dito ay malihis po sa hayop na si Sara Duterte. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya mga kababayan, mag-ingat po kayo. Aray ko. Dahil si Cayetano, doon pa man po, siraulo na po yan. Diba? May mga, alam niya, pinagmamalaki niya. Alam niya daw po kung paano magpaikot ng mainstream media. Aray ko. Kaya po si Cayetano, yan po ay tinanim niya yung 18 Marites. Aray ko. Para sirain niya po etong si Ping Lacson at si Tito Sotto. Mga kababayan, eto po, sa mga hindi po nakakaalam. Si Tito Sotto po ay wala pong sinusweldo bilang senador. Ang sweldo niya po napupunta po sa mga iskolar. Doon po napupunta ang pera ni Tito Sotto. Wala pong sinusweldo yan. Lahat po ng mga scholar mapapatunayan po yan. Legit na legit po, ganyan po si Tito Sen. At marami na po siya napagtapos, lalong-lalo na po sa pamamagitan at naging mga doktor. Napagtapos po ni Tito Sen yan. At siyempre, eto naman po si Ping Lacson. Alam naman po natin, noon pa man po, wala na po yung pork barrel. Ganun po kalupit tong tandem na to. Si Lacson po, hindi po tumatanggap ng pork barrel yan. Kaya nga po makikita mo po dito sa dalawang mama, ay ang paglilingkod lamang sa taong bayan. Kaya po nakakatawa na lang po ang mga bintang nila. Dahil kung pagbibintangan mo itong dalawan to, mapapahiya ka lang. Mapapahiya ka lang po talaga. Dahil ito, makikita mo, noon pa man, ilang beses na naging senador,
ito po ay talagang naglilingkod sa ating taong bayan. Yung mga nagbibintang sa kanila, tingnan yan. Tingnan niyo po si Marcoleta, kabago-bago, katanga-tanga. Nilampaso po yan ni Lacson nung sabihin niya pong motion to dismiss ng impeachment. Binasahan siya ni Lacson. Saan mo mababasa ang motion to dismiss? Aray ko. Bobo, di ba? Saan po ba? Ito po saan po ba yung 18 Marines? Natatandaan nyo ba yung live stream ni Lacson? Ay, ni Cayetano. Ayan o. Psalm 23. Aray ko. Diba? Yung live stream niya. Ayan po yung live stream niya. Ano po yung nasa t-shirt? Psalm 23. Aray ko. Nakalimutan yata ng mga 18 Marines na ayusin ang script nila, pati yung dadamitin nila. Kasi po, na obvious po kung sino ang boss nila. Ngayon mga kababayan, tanungin ko kayo, sino may pakana niyan? Si Cayetano. Siya may pakana. Dahil po kita-kita mo, pinasuot niya pa yung mga, yung t-shirt. Ano yan? Para masabing talaga nire-represent ka? Aray ko. Tapos pagbibintangan mo sila. Tito Sen, sila Ping Lacson, sila Erwin Tulfo, 'di ba? Pinagbibintangan mo pero ikaw talaga ang may pasimuno ng kaguluhan. 'Di ba? Nung ano pa lang mga kababayan Ito pa lang sa Netflix, tingnan mo, obvious na obvious. Kaya po mga kababayan, mag-ingat po tayo. Lagi ko po sinasabi sa inyo, maging mapangmatsyag kayo. Huwag kayong basta-basta naniniwala. Hindi naman tayo DDS. May utak po tayo. Ang mga DDS po, luluga-luga, kukupal-kupal yan. Aray ko. Hindi po nag-iisip ang mga DDS. Tayo nag-iisip po tayo, malawak po tayo. Kaya po, tingnan nyo. Psalm 23. Psalm 23. Sino ang boss ng Marines? Alam na. Ikaw talaga. At dagdag na po natin to, nagsalita na rin po ang IBP. At sabi po ng IBP, eto pong ginawang quorum session noong June 3 is lawful under Avellino Doctrine. Ayan po, nagsalita na po ang Integrated Bar of the Philippines na nagrepresenta po ng maraming abogado at maraming justices na dyan po ay nare-representa na legal daw po ang session na nangyari noong June 3 at may quorum. At totoo naman po At saka wag na nating patagalin pa na si Cayetano ang mamumuno dahil nung simula po siyang namuno, nagkagulo-gulo na tayo, napindeo na ang Senado. Diba? Simula na namuno niya, napindeo na po ang Senado. Grabe. Kaya mga kababayan, abangan po natin sa Lunes ang totoong Blue Ribbon Committee, ang totoong representante ng taong bayan, ang totoong maglilimbag at mag-aakda at gagawa ng mga batas, ang bagong Senado sa pangunguna po ni Erwin Tulfo sa Blue Ribbon at siyempre Senate President Win Gatchalian. Ayan, maraming salamat po. Pa-like na lang po and pa-subscribe. At kung may comment po kayo, mag-comment po kayo down below. At babasahin po natin yan. Maraming salamat po. Nyolo Richard po. Salamat.
Ikaw ang